Nadala na ako na Insta360 nitong bago nilang flagship camera na Insta360 X5. 360 camera siya na kayang mag-shoot ng 8K 30fps spherical video. Mas malaki na yung sensor niya na 1/1.28 with AAA chip kaya mas maganda na yung kuha niya sa mga low light situations. Replaceable na din yung lens niya, so kung ma-damage nyo man, pwede kayong order sa kanila ng replacement lens kit. Meron ding available na ND filters itong X5 na wala sa previous generations ng mga 360 cameras nila. Try natin to ngayon sa motovlog setup ko. Mga kasama niya sa box is yung camera, USB-C cable for charging and file transfer, lens cloth panglinis ng screen, tsaka ng mga lens, protective pouch lagayan ng camera, user manual, stickers, tsaka itong panglinis ng front microphone na may built-in na wind guard. Accessories sa motorcycle bundle na pinadala nila, invisible selfie stick, support clamp, heavy duty clamp, premium lens guards, lens cap, 256GB na microSD memory card. Nag-request na din ako ng mic air sa kanya para magamit ko nga sa motovlogging. ND filters na ND32 na sinama na rin nila. Yung battery pala niya is 2,400 mAh na may 208 minutes na runtime. Fast charging na din siya na umaabot hanggang 80% in 20 minutes. Ang ganda ng SD card niya. Lagay lang natin dito facing downwards. Make sure na kapag maglalagay kayo ng battery, properly sealed para waterproof siya. Tsaka dito sa charging port niya. Full charge na rin to, na-charge ko na, pati yung mic air. Na-activate ko na rin yung camera tapos updated na siya sa latest firmware, pati yung mic air. Swipe natin sa taas, punta tayo sa settings, image settings, video encoding H.265 kung malakas yung phone nyo or PC. Kapag medyo old model, compatibility kayo H.264. Bitrate high, video sharpness medium, anti-flicker auto, in-camera stitching is naka-off. Sa video settings ko naman, 360 video, swipe natin pataas. Resolution is 8K 30fps. Adaptive tone is yon natin. Swipe natin sa gilid. Kapag nakuha yung adaptive tone, ito lang yung mga pwede natin i-adjust. Portrait mode is naka-off. EV, binabawasan ko siya, kagaya ng mga action cameras ko. Minus 0.3 lang, para hindi siya ma-overexposed. White balance is auto. Jitter, blur, reduction is naka-on. Para pag medyo dumilim, hindi magkakos ng flickering sa video. Tsaka jitter. Same settings lang din kapag naka-single lens ako na video mode. Difference lang syempre sa single lens, 4K lang yung isang lens. Pwede mo rin siyang gawing 60fps, pero 30fps na ginagamit ko ngayon. Field of view naman, mega, yung pinakamalaki. Then swipe natin sa gilid. Auto settings ko dito is picture profile is standard. Exposure value same lang din, minus 0.3. Auto white balance. Metering mode naman is matrix. Face priority kapag nakaharap sa'yo. Tapos naka-on din yung jitter, blur, reduction. Sa manual settings ko naman, saka ko na i-discuss yun kapag gagamitin ko na yung ND filter. Gawa na lang ako ng separate video for cinematic na shots kapag gagamitin mo sa motovlogging. Punta naman tayo sa pure video. Ito yung night mode. Mas maganda na yung night mode niya kasi nga malaki na yung sensor nito. 360 tayo. Resolution 8K, frame rate 30fps. Pwede mo rin i-on yung adaptive tone. Swipe natin sa gilid. Tapos ito lang yung mga pwede mong baguhin. Off yung portrait mode. EV, minus 0.3, white balance auto. Yan lang. Kapag naman i-off natin yung adaptive tone, swipe ulit natin sa gilid. Standard picture profile, naka-off ulit yung portrait mode. EV, minus 0.3, white balance auto. Balance exposure, naka-auto lang. Sa auto settings, i-on ko na lang yung adaptive tone sa lahat ng settings ko. Ganun lang din sa pure video na single lens. 4K 30fps. Field of view is mega. Swipe natin dito. Standard color profile, minus 0.3 EV. Auto white balance. Balik tayo sa 360, then punta tayo sa InstaFrame 2.0. Yan yung bago nilang video shooting mode. Swipe natin pataas. Flat video resolution is 4K 30fps. Ngayon kung gusto mong mag-shoot siya ng flat tsaka merong 360 video na backup,
Yung flat video resolution mo, limited lang siya sa 1080p lang. Ang gagawin ko na lang, i-off ko yan. Tapos set ko siya ng 4K. Ratio, 16:9. May mga choices ka. So, pwede mo siyang hirap sa'yo. Tapos, pwede mo i-track yung sarili mo. Or subject. Kung anong gusto mong subject. Kahit gumalaw-galaw ako, magta-track siya. Tapos yan na yung magiging final output dun sa 4K na flat video. Para hindi mo na kailangan mag-reframe. Yun na mismo yun. Yung settings naman niya sa gilid, naka-on din yung adaptive tone natin. Tapos low light enhancement, naka-on. Standard picture profile. Exposure value, minus 0.3. Auto white balance. Kapag single lens naman, wala siyang insta-frame. Ito yung meron. Free frame video. Resolution and frame rate niya is hanggang 4K lang. 30 FPS. Field of view, pwede mong mas lakihan ito pala. Yan, max. Widest angle with distortion. Then ito, pwede mo siyang kuhanan ng ganyan para pwede mo siyang gamitin sa Facebook or sa YouTube. Swipe naman natin sa gilid, tapos auto settings, standard ulit, yung picture profile, exposure value, same lang, white balance, same lang, matrix, same lang. Tapos yung jitter blur reduction, naka-on. Sa single lens, after ng free frame video, Me mode. Field of view niya naka-max. Tapos resolution 4K, 9:16. Pwede rin 16:9, 30 FPS. Swipe natin sa kanan. Tapos auto settings, standard picture profile. Same lang din yung exposure value, white balance. Tapos ito, i-on natin. Jitter blur reduction. After ng Me mode sa single lens, loop recording, photo, tapos balik na sa video. 360 ulit tayo. Ang next na niya is time lapse, time shift, tsaka bullet time, loop recording, road mode, star lapse, burst, intervals, tapos photo. Connect naman natin tong mic air dito sa Insta360 natin. Long press natin siya hanggang sa mag-blinking ng mabilis, yung kulay blue. Yun yung pairing mode niya. Yan, mabilis na yung blink. Then swipe natin pababa yung camera, swipe sa gilid, punta tayo sa Bluetooth, Bluetooth headset, microphone, searching. Na-detect na niya yung Insta360 mic air. Connected na siya. Yung audio level, makikita natin doon habang nagsasalita ako. Settings niya, noise reduction is i-off ko, naka-on yung indicator light. Punta naman tayo sa audio settings. Gain adjustment, yun natin. Para ma-adjust natin yung gain, kung halimbawa nagki-clip yung boses or distorted siya, pwede nating bawasan. Kung mahina naman, pwede nating dagdagan. Up to plus 9 decibels, tapos ang pinakamababa is negative 9 decibels. Pero stick muna tayo sa 0 decibels. Sa mga nakita ko ng motovloggers na gumagamit nito na nilalagay nila sa helmet, medyo nakiklik yung audio niya pag medyo mabilis na yung takbo. Yan ang naisip ko dito. Lalagyan ko siya nitong styrofoam na sa packaging ng mga spare parts ko ng Honda. I-cut ko muna siya na makocoveran yung microphone sa ibabaw. Tapos saka natin nilagay yung wind muff niya. Sa experience ko kasi, pag nilalagyan ko nito, hindi na siya nagpipik yung audio kahit mabilis yung takbo. Pero malalaman kapag tinesting natin kung effective siya dito naman sa Insta360 mic air. Mic placement, dito ko siya ilalagay sa chin curtain. So gagamitin ko yung clip mount na magnetic. Clip ko lang siya dito, tapos saka ko siya ilalagay dito. Para nakatapat sa bibig ko yung microphone. Then naka-open lahat ng vents sa helmet ko para hindi kulob yung boses, para ma-lessen din yung chance na mag-peak siya. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. Ito yung mga ginamit ko na mounting options. Invisible selfie stick, clamp mount yung sa handlebar mount. Pwede ring direct mount para mas malinis yung setup. Bar end mount naman dito. Side stand mount. Helmet mount na unicorn style. Pwede ring rekta, wala na nung selfie stick. GTA mount yung nasa likod. Ginamitan ko siya ng support mount para mas stable yung selfie stick, hindi siya masyadong aalog. Tapos gamitin nyo lagi ito, panghigpit. Para siguradong mahigpit, hindi siya makakalas. Pati dito, actually, pwede mo yung higpitan ng allen para mas mahigpit siya.
use case scenario sa motovlogging, dito ko siya gagamitin primarily as front camera. Kung halimbawa against the light, pwede ko siya naman gamitin dito sa my top helmet mount. Kung ito lang mismong Insta360 X5 yung gagamitin ko as motovlogging camera. So sa shooting mode, ang gagamitin ko sa kanya is laging 360 kasi mas gusto ko na nagre-reframe ako kung ano yung gusto kong angle na makikita. Pagdating naman sa audio, tinest ko siya yung mic air na nandito sa helmet sa mabilis na takbo kung usable ba. Tapos sinry ko din na nakasara yung front vents ko dito. So pakita ko na lang muna yung clip, tapos ang gamit ko dun na mount is itong helmet mount yung nasa tuktok na nakarekta lang. Test natin yung audio quality nitong mic air Insta360 sa Insta360 X5 natin. At various speeds, sumatakbo tayo ngayon na 80 kph. Normal talking voice lang ako, hindi ko masyadong nilalakasan. Bilisan natin kung maririnig nyo pa ako sa 90 kph ang takbo. Kung hindi pa distorted yung audio or may audio crackling sound, malakas ang hangin. 100 kph, dinig nyo pa ba ako yung boses ko? Pero usually 80 kph or 60 to 80 kph lang talaga yung speed ko kapag nagbablog. Try naman natin ngayon na nasara yung front vents nitong helmet ko. Tatakbo tayo ng 80 kph, dinig niyo pa ba ako? Takbo tayo ng 90 kph, dinig niyo pa ba ako sa ganitong speed, saka ganitong hangin. Tapos dito ay sagad natin na sa 100 plus yung takbo. 70 kph, 80 kph, 90 kph, 100 kph normal talking voice, 106 kph. Kamusta yung audio quality? Hindi ba sabog or nagka-crackling noise or distorted yung audio sa ganyang takbo? So yun yung naging result ng audio test at various speeds. Yung mic air din, nag-auto off siya once na naka-off na yung camera. Wala siyang option sa camera or settings na hindi siya mag-off automatically. Pero sa na-research ko, ginagawa na raw ng update. Abang-abang na lang tayo. Sana ma-improve pa din yung audio quality para hindi nga siya distorted or sabog sa high speeds na takbo. Single lens free frame mode, pwede kang pumili sa kanya kung 16:9 or 9:16 yung aspect ratio para sa iba-ibang pagsasharean mo ng video. Insta frame naman, kahit saan ako pumunta ay tatrack ako ng camera, ay tumikot ako, tapos flat video siya. Pero syempre huwag ka pupunta dito sa stage line. Ang useful to, halimbawa nagpa-vlog ka, patong mo lang siya, tapos kahit gumalaw-galaw ka, itatrack ka niya. Kailangan mo lang ng tripod para mas stable syempre kung ilalapag mo yung camera. Single lens me mode, ganyan siya. Nasa center ka ng frame, basta nasa center ng katawan mo yung selfie stick, yung base. Itatrack ka niya kahit saan ka pumunta, kahit mag-ikot-ikot ka, nasa gitna ka lang ng frame sa me mode. And single lens video na malaki yung field of view, para siyang traditional na action camera. Naka cinematic settings ako ngayon. Gamit ko yung ND filter na ND32. Meron siyang natural motion blur, lalo pag mabilis na yung takbo. Kung ano yung nakikita ng mata natin in real life, ganun din yung nakikita ng camera. Blur yung gilid, yung mga mabibilis na nalalagpasan natin. Gawa na lang ako ng separate vlog nito kasi lalaruin ko pa yung settings. Kapag na fine tune ko na yung pinaka gusto kong settings sa kanya, saka siya gagawa ng separate vlog para ma-share ko sa inyo yung idea or yung guide kung paano siya i-execute na maayos yung kuha natin. Smooth natural motion blur. Kita nyo naman siguro yung difference sa footage natin kanina na walang ND filter. Pag nagustuhan ko yung shot nito, baka bilang ko na rin yung mga cameras ko ng ND filter din. Try naman natin itong pure video na 360 mode. Siyempre kapag ganito na gabi, hindi ko nilalagay yung ND filter. Sa umaga lang yon pagka maaraw para ma-achieve mo yung cinematic motion blur. Try natin dito, mas maliwanag dito sa part na to, and then ang ilaw dito maliwanag. Kapag ganito na nakahinto ka sa stoplight, maliwanag talaga yan. Ganda ng lighting, kitang kita kami dito. Hello OBR. Try naman natin tong top helmet mount. Pwede rin actually yan dito sa chin part, pero mas prefer ko to. Tapos 360. Yung angle din kasi nito nakaganon, kaya hindi na pipigilan ng hangin, baga tagos siya. Hindi ko pala nabanggit, hindi ko na ginagamit yung premium lens guards kapag gabi kasi nagkakaroon siya ng gabok, tapos kita siya sa video, tapos nagre-reflect yung light sa kanya.
Final thoughts as for the video quality, maganda talaga siya, malinaw, hindi kagaya ng mga previous generations na 5.7K na 360 cameras nila. Ito talaga ibang level na. Kapag kasi ni-reframe mo siya, close to 4K na yung resolution niya, kaya maganda talaga yung video quality. Pagdating naman sa audio, pwede pang ma-improve nga yung mic air para mas maganda siyang gamitin sa motovlog at high speeds na malinaw yung boses. Sa price niya na 30,000 kapag yung camera lang, tapos up to 40K depende sa bundle na pipiliin nyo, sulit siya sa makukuha mong mga footage na gusto mo kasi nga 360 videos siya. Depende sa'yo kung anong reframing na gagawin mo, creativity mo yung magiging limit kung ano yung mga shots na makukuha mo dito. Kaya sulit na sulit to kahit saan mo siya gamitin na application. Kailangan mo lang syempre ng accessories nila na marami naman sila, wide range of accessories na pwede kang pamilihan. Sa reliability naman, syempre itetest ko pa siya, lagi ko siyang gagamitin kada magbablog ako. Tapos i-update ko kayo long term, pwede kayong magtanong sa akin pag medyo matagal na tong uploaded yung video kung kamusta na siya. Pero so far sa gamit ko ngayon, okay siya, wala naging problema. Battery life naman, sobrang tagal niya talagang malobat. Yung buong shoot ko kahapon na may 25% pa na natira galing full charge. Daming clips na kinuhanan ko kahapon. Yung mount pala na gamit ko ngayon, sa side mirror ko siya nilagay kasi napansin ko yung dito sa handlebar, kita yung stitch line dito, napuputol yung handlebar. Figure out ko pa, bili ako ng mga mount kung ano yung mag-uubra na hindi halata yung stitch line kapag nakamount dito sa harapan sa may handlebar na part. Pero so far ito okay naman to, hindi na mapuputol ng stitch line yung handlebar niyan. Iba yung angle din niya, medyo nakatagilid. Trial and error lang sa mga setup na gagawin ko sa kanya. Cinematic motion blur, naka ND32 kasi ako ngayon. Ganda no, blurred yung gilid. Reframing naman sa Insta360 Studio app, next time ko na lang pakita, next video sa cinematic settings na fini-figure out ko pa dito sa ND filter natin.